So ito pala, may kwento pala ako. Kagigising ko lang dahil alas 7 na ako. Yun nga, alas 7 na ngayon. Late na ako umuwi kagabi dahil galing kaming ng kaibigan ko na si Joy tsaka si Kiara na nanonood ng Liwanag sa Dilim, the musical featuring the song of Rico Blanco na ginanap sa CPR Auditorium sa RCBC Plaza sa Makati. So ngayon, bidong namin to siguro mga 1 month ago or 2 months ago pa to. So nung sinabi to na okay, parang merong Liwanag sa Dilim. So talagang laban na kami kasi nga familiar kami sa song ni Rico Blanco talaga. Yung edad namin talagang yung mga blue jeans na Chuck Taylor na sapatos, yung mga ganong era talaga namin. Familiar yung mga ganyang kantahan talaga. So sabi talaga go, hindi na kami nag-hesitate dahil nga alam namin. So but we have no idea what story is all about, ganyan, kung paano nila ilalapat. So yun yung exciting talaga. Hindi ko naman iso-spoil pero I'll give you a heads up or idea what to expect. So eto, pagpunta doon kami na book sa balcony. So as much as possible guys, huwag kayo sa balcony yung kasunod kayo kasi medyo hindi maganda yung POV kapag nasa balcony kasi nakadungaw kang ganon. Tapos pag nasa VIP ka, which is much expensive but okay na rin siya. And then yung kasunod yung kasunod ng VIP, yun yung mas maganda, yung middle. Pero pag nasa balcony medyo hindi maganda yung POV dahil nakaganon. Tapos or mas as well, bumili kayo ng telescope para mas ma-appreciate yun ng bongga na ganon. Pero pag yung audio itself, medyo okay yung audio, parang nasa sinihan. So knowing the CPR Auditorium, di ba? Medyo parang special. Pero for me, yung pagdating sa props, hindi siya ganun. Wala akong masyadong in-expect sa props dahil so far, yung napanood ko yung Rock of Ages, iba yung props talaga. Yung production nila, like yung staging nila, para siyang 3-dimensional, na parang immersive. Kasi dun sa Rock of Ages na rin na napanood ko na, ilang beses na rin nag-rerun talaga. So, alam mo talaga maganda kasi nag-rerun siya. Na, alam mo yung tubig, na tumatalsik yung tubig sa kanal, tapos matatalsikan ka, which is part of the scene. So, very immersive siya. As opposed to this, very flat. And then they were using like, parang screen, digital screen, na para mag-iba yung scene. And then, good thing naman yung segment nila para mabilis naman yung palitan, but very practical yung mga props nila dahil 2 seconds lang yung palitan. It's more of mga upuan, ganyan, just to be more comprehensive pagdating and coherent doon sa scene na yun. So yung props nila, sila lang din nagpapalit ng mga 2 seconds, 1 to 2 seconds yung palitan, turn off, turn on, and then they have this parang screen na transparent para pag tinapatan ng ilaw ay parang mag-e-effect siya na ganon. So it's more on 2D ang dating talaga niya. 2D yung staging, but and also the story itself. So just to give you a heads up kasi I don't wanna spoil dahil nga art is art. So ang may expect mo sa story dito is more of adaptation ng No Limit Tangere, but in a modern and parang may twist. Doon ako talaga na-believe talaga sa twist. Kasi hindi ko siya, well, you knowing kasi ako talaga, hindi ako masyado, personal lang to ha, hindi walang bias, but for me, sa subconscious mind ko talaga, I really don't appreciate the parang play na may mga Filipiniana and everything, kasi it's very school play yung dating talaga. Yun yung ano ko ha, yun yung dating ko na parang it's more on high school, college project, ganun pag may mga kimono, yung mga Filipiniana na damit na parang ganun na na Filipino, ganun dating. It's more of yung nakatatak sa akin kasi nga I've been parang watching multiple times, so many times na mga play na ginaganap sa school. It's more of ganun yung mga suot talaga nila. So I mean, going to this play, parang hindi ko na, parang na a little bit of frustration dahil nga No Limit Tangere, parang ganun, parang hindi siya parang very school play ganun. But again, my gosh, the twist, ma'am, hindi siya makikita doon sa parang paano nila nilatag yung kwento. Doon ako, parang kagabi, hindi ko pa siya appreciate. Ngayon gumising na ako, ngayon ko pa lang siya na yung shock na parang ang ganda pala ng twist. Kasi imagine mo, though 2D yung dating talaga, hindi siya masyadong parang immersive yung staging niya, hindi pa parang hindi siya ganun ka 2D lang yung makita mo. But again,
you know what to expect because the story is more of the adaptation of No Limit Tangere. But the twist, ma'am, how they modernize, pinasukan nila ng modern approach, doon talaga ako bumilib kasi they're more of flashback, going there. It's more modern talaga siya. Yung parang merong isang element doon na hindi ko sasabihin na para makapunta siya sa ganitong scene. Di ba? Parang, and I really love the dog. Merong eksena doon na may kasama dog. Do I'm a dog lover talaga. Pero ito talaga sobrang yung image niya talaga nakatatak siya dahil yung eksena ng aso in the middle of the play ay siguro mga 5 seconds lang. Lalakad lang na ganun. Lalakad lang from left to right yung staging na ganun. Pero nakatatak dahil nga hindi siya remarkable yung scene na yun kung wala yung aso. Tapos mauulit yung scene na yon pagdating half of the show at matatatak mo na agad, okay, ito yung scene na yon dahil nilagyan nila ng aso. So madaling remarkable siya because the scene itself is not really remarkable. Hindi siya katanda-tanda but it makes sense later on dahil sa aso nalala mo yung aso tumawid. Okay, ito pala yun. Yun yung maganda talaga dito na you actually expect and you have an idea what's the story is all about at the beginning kasi nga, okay, very No Limit Tangere, very school play, but again, the twist, ma'am, how they narrate the story, how that one element para makapunta sa iba-ibang scenes, doon ako na talaga, okay, and then, syempre, nilalapat nila yung mga kanta ni Liwanag sa Dilim, ni Rico Blanco na, you know the deal, na yun talaga yung pinunta yung mga songs ni Rico Blanco, but again, paano nila nilapat? Very more of Filipino. Konti lang naman ang kanta na English talaga ni Rico Blanco, but they actually utilize as much as possible yung mga English doon sa mga English songs doon sa mga eksena kasi since No Limit Tangere siya, it's more of Hispanic, di ba? Yung era, so bihira lang yung English. Pag may English man doon, parang you are the superb, ganun, slay, ganun. So, ikaw yung pinaka-slay doon kapag may English man na gagamitin. But they know how to use the song appropriately doon sa mga eksena dahil nga hindi lahat ng English na song na pwedeng ipasok. Kasi No Limit Tangere yung story But, ma'am, the twist, how they modernize, paano nila nagiging futuristic yung dating ng mga, ng mga scene. Ngayon ko lang siya na kasi hindi ko siya na-appreciate at that time. Kasi parang feeling ko dahil siguro balcony yung hindi mo ma-appreciate yung vibration ng energy dahil malayo ka as opposed to VIP. But again, ngayon ko lang siya na appreciate yung aftershock na pag-uwi ko ngayon alas 7 ng umaga pagising ko na this is something that worth watching for. Parang I'm not sure kung mariran ba to or feeling ko naman kasi parang fully booked lahat ng mga parang yung occupied naman siya and then na-appreciate ko yung ngayon ko lang na natanggal sa isip ko na okay, pag mga Filipiniana pala na school play, hindi pala dapat school play agad yung mindset ko, dapat pala okay, since pala yung No Limit Tangere, so, hindi ko lang alam kung nasa public domain na ba ang nun, pero but again, yung adaptation niya talaga is I'm so loving the twist talaga. Hindi ko siya sasabihin, panoorin nyo na lang. Mayroon pa ba? Oo, panoorin nyo na lang. Panoorin kasi March na ngayon parang, ewan ko last week na yata ngayon or may next week pa. Tingnan nyo doon sa Liwanag sa Dilim.